We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Supply sang tubig sang isa ka water distribution utility nga natalana nga magarasyon sang tubig sa Iloilo City na kontaminar sang tubig dagat. Pila ka mga atleta sa nagapadayon nga Wibra Meet 2024 sa Bacolod City naglain ng pamatsyag bangod sa tuman kainit nga tiyempo. Pagpangransak sa butika sang Haro Archdiocesan Social Action Center sa Arevalo na hulikam ginabulubanta 50,000 pesos nga benta na taban. Kag baybay ice cream nga ginapabugal sang banwa sang Pavia gintilawan sa pinaka Kapuso Stars. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kabaturan kagulasang ginadampigan. Ako si Jethro Charlotan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako, kakomprehensibo ng mga balita. Sa Bisaya nakatungdan, ako naman sa Iran Gratis Live, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, supplies ng tubig sang isa sa water distribution utilities nga natalana nga magarasyon sang tubig sa Iloilo City na kontaminar sang tubig dagat. Bawhalong mga konsumidor sa South Balibago Water Works ginapanugyanan nga hindi pag-imnon kagamiton sa pagluto ang tubig. Yaring balita ang tutukan ni Zen Kinatang Sasa live sa bahayin sa Hardelesa Subdivision, Leganes, Iloilo. Zen, anong latest? Jared Adrian, nag-abiso ang South Balibago Water Works sa mga konsumidor nga likawan ana ang paggamit sang tubig bilang ilimnon kasunod sang pagsimpon sang seawater sa raw water. Bangod sang manubo nga average rainfall kag wala sang current sa Halao River nga makatulod pabalik sang tubig dagat, nagataas ang TDS o kon total dissolved solid sa tubig nga ginaproseso sang South Balibago Water Works. Ang TDS amo ang nagkalain-laing nga minerals kag asin nga makaapekto sa concentration sa ginainom nga tubig. Gani apektado man ang kalidad sang tubig nga ginasupply sini sa mga konsumidor. Diri sa Bongko Putotan nahamtang ang water treatment plant sang distribution utility nga nagaproseso sang tubig. Sa tion nga mag-high tide, nagadamo man ang tubig dagat nga nagaupod sa raw water pasulod sa intake sang water treatment plant facility sang South Balibago Water Works sa rason nga nagapait ang tubig. Bangod wala pa sang desalination process, hindi maseparar ang asin sa tubig. Sa tion nga makalabot sa 2,000 parts per million ang TDS, dapat i-shutdown ang planta agud masiguro nga hindi makaapekto sa publiko. Around 9 p.m. nag-high tide na naman niwat sa planta as intake. So wala kami option is i-shutdown gid na temporarily ang plant. Pinaglabot gid siya 2,600 ppm. Ginpanugyanan ang mga konsumidor sa Haro Iloilo City, Laganas kag Banwa sang Zaraga nga kun mahimo likawan ana ang paggamit sang tubig bilang ilimnon kag sa pagluto. Panghugas, panglaba, panglimpyo, amo lang na among ginagamit. Kaya bakal kami mineral mo. Suno sa South Balibago, kung may una man nga maapektuhan, amo ang ginasuplayan nila sa Zaraga Water District. Kaya dako gakuha mag-toothbrush ko mo. Di mabala mo man aghapon kung may lain ang sabor or hindi. Subo nga simana ang gintalana nga pagsugod sang pagrasyon sang Iloilo City LGU sang pagabaklon sini nga potable water sa mga apektado sang El Nino sa syudad. 70% diri ang magahalin sa South Balibago. Bangod nga potable water ang pagabaklon sang syudad, dako nga pamangkot kung makapasar bala sa requirements ang water distributor kung magapadayon ang sitwasyon sa planta. Ang contamination, raw water. So may to say may process pa na before nila ihatag sa amon. So every batch may sampling na. Sa pinakauli nga update nagikan sa water distributor, nagbalik na sa normal ang ila operasyon subong nga adlaw.
Jert, bilang kabahin sa measures ng South Balibago Waterworks, nagapatigayon sila sa monitoring every 15 minutes agad masiguro ang kalidad sa tubig. Jert? Madamo gid, yung salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga puso, mainit naman niya hinampang sa Wivra Meet 2024 sa Bacolod City. Nagapadayon, pila ka mga atleta naglay na pamasyag pangusang tuman kainit sa tiyempo. Yaring balita ka itong gintutuka. Sa Championship Games ng Secondary Men's Basketball sa tunga sa Negros Occidental, Iloilo, talalupang doon ang intense nga hampang sa nagapadayon ng Wivra Meet 2024 diri sa Bacolod City. Sa mainit ang bakbakan para sa kampiyonato. Literal nga mainit ang sitwasyon bangod sa nagatagiting at tiyempo sa Bacolod. Dehydration, nabudlayan ang maginhawa. Kaaga pinakadamo ang heat exhaustion sa mga atleta sa tanan nga venues. Indoor man o kung outdoor. Ang kalabanan ginarespondihan sa medical team. May mga instances nga daw gapo sila nga daw at that moment kagapoy git so gina-pull out na lang ginapainom tubig. May pilaman ka mga coach kag tournament official nga na-record nga nagtaas ang blood pressure. Mauya man kitang electric pan mainit subong centralized gid mabugnaw na gid ang tiyempo kag indi man kool sa aton mga crowd sa aton mga bisita. Agod makapangaman sa init. Ang iba niya delegado nangita na sa ila kaugalingon nga balay Palahuayan agod kondisyon sampa. Very thankful ko sa mga parents kay when they know na sa school kami para tama kainit, yung tubig medyo hindi maganda, kinuha kami ng kondo. Ang mga hinampang sa Panad Stadium ang ginpaisol sa hapon o kung gabi para sa mga contact team events bilang sabat sa nagatagiti ng init. We made sure that we had enough medical caregivers, no? To be on the playing venue. The winner here will represent Region 6 in the Palaro in Cebu. Sa medal tally as of 12 noon, subong adlaw, nagapangunang Negros Occidental sa elementary level nga may 106 ka medalya kag 162 medals sa secondary. Apang kun basihan ng gold medals, Iloilo ang may pinakadamo nga may kabugusan nga 105 goals. Magatakop buwas ang Wivra Meet 2024. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Drugstore sang Haro Archdiocesan Social Action Center sa distrito sang Arevalo ginransak sang kawatan. Insidente na huli ka, benta sang butika na taban. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makita sa sining nga CCTV footage ang gulpiada nga pagbukas ang roll-up door sang Haro Archdiocesan Social Action Center o kon JSAC Drugstore sa distrito sang Arevalo. Mati-untion makita ang ini nga lalaki nga nagsulod sa sliding window kag nag-umpisa na sa pagpangbukas sang makaha. Nakuha siniyang pasobra 50,000 pesos nga benta sang butika sa sulod sang duwa ka adlaw. Santos investigasyon sang kapulisan kag tagdumalahan sang drugstore una ginsulod sang kawatan ang likod nga porsyon sang establishmento pinaagi sa bintana sang CR. Nakuha siniyang yabe sang roll-up door rason nga nabuksan sini. Usually adlaw-adlaw gina-deposito namon ina pero tungod sang duha ka adlaw nga nangin masako di daw na-overlook no. Daw mo man lang na ang duha ka adlaw kay ti bag-o pa man lang ini ang JSAC Drugstore. Sa hulag sang suspek, kasubo nga memoryado sini ang lugar. Apang suno sa Arevalo PNP hindi pa nila matuliid kung inside job ang hitabo. Taon tayo na no kay ina bagong building, bago lang patindog. Kag wala pa gid siya ano sang security fence no, ongoing construction. Mapatawad kuno ni Monsignor Osong suspek kun madakpan apang. Tikabay pa nga gamiton para sa matuod-tuod nga pagkinahanglan. No? We can forgive you. Due time lang na ang kantidad. Pero kung sa bisyo, dapat agad madakop. Kaya hindi kami sugot nga ang amon pinabalhasan gamiton lang sa bisyo. Padayon patubtub sa karon ng investigasyon sang kapulisan. Upod kay Hans Disharto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, ginpalubong na sang pamilya ni alias Baltazar
sa nga barangay Pahanukoy ang mga ginbilin nga ginshak-shak nga parte sang lawas sini. Ini matapos yung tumod sang dactyloscopy report sang NBI National Headquarters, Forensic and Scientific Research Service kag DNA results sang SOCO nga iyang mga ginpanghalin nga parte sang lawas sa talatapan sang NBI Bacolod City sang tinalikdan nga Marso 1. Pangako sa pamilya na dulaan sila sang paglaom nga makitaan pa ang nabilin nga lawas sa ila padre da pamilya kag makaanggon pa sang hostisya. Insidente sang hit and run sa Haro, Iloilo City na hulikam. Kapulisan padayon nga ginatumod ang driver sang salakyan nga nakabunggo sa biktima. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa siring nga CCTV video nga nagalakat ang magamay sa dalan sa barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City, Biyernes ang kaagahon. Nagasunod sa ila ang isa ka puti nga auto nga madasig ang dalagan. Sa separado nga video, makitaan nga nagsignal ang salakyan agud magpaygad apang dalabot sini ang lalaki. Wala na sa gaid ang bata nga babae. Apang imbes nga magpundo kag buligan, naglakat ang salakyan kag daw wala lang sang natabo. Sa siring nga video, nakitaan nga nagliko ini sa Altatxera Village. Ang biktima ang ginkilala kay Gerardo Tablores, 45 anyos, kag residente sa mga barangay. Suno sa asawa sang biktima, mabakal kuntani ang yabana kag bata sa pagkaon sa isa ka convenience store. Gilayon nga gindala ang biktima sa ospital bangod sa mga samad sa ulo kag sa lawas. Apisar nga ning normal ang resulta sa eksaminasyon kay Tablores, luyag matumod sang pamilya ang nakabunggo agud pa sa kaansang kaso. Ana niya pang gastuman, nga dumabiligan niya man bala kaging palikdan niya man. Okay, patani gawa, mapasensyahan mo kapunganubi. Pero galing kay Duway, gitsere, ipabayaan niya pa. Sa investigasyon sa kapulisan, may posibilidad niya wala nakita sang sospek ang mag-amay bangod madulom ang lugar. Padayon pasubong ang pagkuha sang iban nga CCTV footage sagud matumod ang plate number sang salakyan kag makilalan ang tagiya. Klaro ang salakyan pero ang plate number hindi bisan siguro i-enhance ta pero ginapangitaan kapag na dugang ng CCTV. Posible magpangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to serious physical injuries ang driver sang salakyan kun ini ang makilalan. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso Stars, mainit nga gimbaton sa mga pavianhon sa Kapuso Fiesta. Manamit nga baye-baye ice cream gintilawan man sa mga ini. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Kung baye-baye ang istoryahan, banwas ang pavia ang dapat mo nga padulungan. Kag sumugod igilinit, perfect ang sorbete sa mga pavianhon nga ang flavor baye-baye man. Wala ginpalampas sa Lilet Matias Attorney at Locas, Zonia Mejia, Mike Tan, Christopher Martin kag Mikey Quintos ang chance nga ma-experience sa paghimo sa sining produkto upod ang ice cream makers. 40 minutes na ganyan. Hasta nga natilawan na nila ang manamit nga sorbete baye-baye flavor. From Bayi-Bayi Food Adventure, diretso na sa Pavia Public Plaza Auditorium ang Kapuso Stars para sa Kapuso Fiesta. Entrada pa lang sa pagsunod ni Bubay Tekla Show host Bubay na hype ng energy sa audience sa iyang waka-waka performance. Wala na feels ang fans ang init sang panahon sa performance ni Mikey Quintos. Wala na napunggad ng girls nga magsinggitan sang nakita sang personal si Christopher Martin. Sang si Mike Tan na ang nagwa, mas nagtunog pa ang cheers ng audience. Si Zonia Mejia may dalaman nga song number para sa audience. Grabe yung mga pavian hall. Sobra yung kakaranasan binigay niyo po sa amin. Talagang babalik kami dito. Sarap din na maging part kami ng celebration ng fiesta nila. So thank you, Pavia, for having us. Yes, grabe yung pagmamahal ninyo. Salamat. Mainit ang pagmamahal ninyo. Maraming salamat po sa mainit yung pagtanggap sa amin. Upod kay Marvin Lauteres, Tess Ordales, 1 Western Visayas.
Mga puso, panibago naman yung good news sa ating mga puso nga motorista. Sumugod buwas, may 7 lauman ang liwat kapag nubo sa presyo sang gatong. Base sa datos na gikan sa oil industry players, ang presyo ng diesel ang maganubo sa 90 sentimos kada litro. Ang presyo naman sa gasolina maganubo naman sa 75 sentimos kada litro. Piso, kag 5 sentimos naman ang ginalauman nga pagnubo sa presyo ng kerosene. Buwas aga, ipatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka mga residente sa Iloilo City na bulad sa nagatagiti nga init kag paunahay pila agod makakuha sang rasyon sang tubig. Mga residente nagapanawagan nga madugangan ang generasyon nga tubig. Ini ang gintutukan ni John Sala. Kung mauna ka sa pila, bastanteng imo tubig. Apang kung maulihi, better luck next time. Ini ang adlaw-adlaw ginaantos ang pila ka mga residente sa syudad sang Iloilo nga nagapila sa ginpahamtang nga mga tangke sa ila barangay para sa pagrasyon sang tubig bangod sa kakulang sang supply. Kung gusto mo makatubig, temprano pa lang dapat nga magpila ka na suno kay Nanay Maria Luvil. Pila na ka oras kami ginulat, ginainitan. Napangita pa silong sir eh. Huwag kami kabalo kung makabalik pa kami. Eh wala na mabalaan kung basi maubusan na dugay-dugay yung tubig. Sanday Nanay Susana kag Nanay Angeles naman nagaugtas na bangod bugtawan nila sang aga para magpila. Apang bangod, nagapartihan na ilang sila sang ilang makasilingan, ginakulang gid ang supply. Kulang-kulang gid ti kun kuan ang nawasa ti palumbaan ay naman kuha suludlan. Bao Diyos ko, ang amon di nga tubig, ang sitwasyon namon din subong sa tubig, grabe gid ya. Kulang sa kulang. Sa nagligan ni Simana nagsugod ng pagrasyon sang tubig sang Iloilo City LGU sa mga barangay nga apektado sang El Nino. Una nga natumod ang 25 ka mga barangay apang nadugangan pa ini sang 8 pa ka mga barangay. Bangod sa reklamo sang pila ka mga residente pagabisitahan sang CDR-RMC ang mga ini, ilabi na ang Barangay North Baluarte Molo, kamong nagpalabot sang reklamo. So, we will coordinate sa ila barangay officials. If pilagid kay para kung pwede nila damuon nila static tank, then we could supply enough para sa ilang needs. Natala na naman nga magsugod ng pagrasyon sang city government sang potable water sa mga apektado ng mga barangay subong Simana nga baklon pinaagi sa pondo sang syudad sa pagdeklarar sang state of calamity. Upod kay Hans Tisharto, John Sala, Buana, Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman ang tipon-tipon sa isa Consultative Power Summit. Ang naglaylay ng energy stakeholders kaupod ang pila ka opisyales sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod City LGU. Kung sa diin, gintalakay ang mga rekomendasyon kag preparasyon sa ginadihon ng Negros Occidental Energy Development Roadmap. Sa idalom sa sininga proyekto magasaylo sa renewable energy sources agud mahaganhagan ang epektos ng power crisis kag mapabilay ng power security. Pagatutugan ini sa isa ka task force sa igatukod. Ginistoryahan man ang importansya sa dugang pa nga public-private partnership sa PPP agud mangin posibleng pabakal sa kinahanglanon nga mga pasilidad para mapamaayo pagid ang serbisyo sa mga konsumidor. Pabor naman si Bacolod City Mayor Aldo Benitez sa sininga tikang ilabi na nga madamo sa mga Bacolodinyo o kung mga Bacolenyo sa ang sunod sa iya ang nagaanto sa asod-asod nga power interruptions. Dokon Brownout. That has to be given attention to ensure na wala na brownout. So it's a whole ecosystem sa atong power grid nga kinahanglan ta nagtuon so that we can have a 24/7 reliable power supply. Mga kapuso sa sulod sa masobra 30 minutos, madasig nga ginlamon sang kalayo ang isa ka resto bar sa Barangay Andagaw sa Kalibo, Aklan, pasado alas 10 kahapon sang aga, May 5. Human sa light materials ang establishmento nga 2 ka tuig pa lang nga nag-ooperate. Sunod sa tagiya sang resto bar, wala sang tao sa lugar nga sang natabo ang insidente. Wala sang ideya kung ano ang posible nga ginhalinan sang kalayo magluwas sa naga-andar nga freezer. Nagapadayon pa ang investigasyon sa BFP. Samtang masobra sa 52,000 pesos ang ginbilin nga kahalitan sang sunog
nga nagluntad sa isa ka subdivision sa Barangay Guzman Hisena, Mandurriao, Iloilo City pasado alas 10 Sabado sang aga. Sa investigasyon sa Iloilo City Fire Station, isa ka balayang ginapuy-an ni Archie Victoriano ang totally gutted samtang isa ang partially damaged. Wala sang tawo ang balay sa magluntad ang sunog. Palyado nga linya sang kuryente ang ginalantaw sang BFP nga rason sang sunog. Nakaangko naman sang first degree burn sa guya ang tag-iya sang partially damaged nga balay sang nalabot ini sang kalayo samtang nagabasya sang tubig. Indication sang short circuit. Kaya nga ito may origin sa rara sa kwarto ni ngayon na-occupy ni Archie Victoriano. Mabusabasa naman sa forecast na pag-asa naglabot sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index sa Ross City Capiz sa buong adlaw sa Lunes. Samtang naglabot naman sa 45 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo Patiman sa probinsya sa Negros Occidental. Manaming at siyempre gihapon ang ginalauman sa dakong kabahin sang pungsod sa buong adlaw. Padayon na paghuyop sa easterlies o ng mainit kang mapaangahangin halin sa dagat Pasipiko. May intertropical convergence zone naman o kung ITCZ sa bahin sang Mindanao apang ini makaapekto Subo. Sa datos naman sa Metro Weather, dakong kabahin sa Western Visayas ang maka-eksperyensya sa mahinay, tubtob kasarangan ng pag-ulan sa bunga hapon. Samtang mag-aulan sa pinakabahin sa Negros Occidental karon sa gabi. Posible man ang lapta-lapta nga pag-ulan sa ibang pakabahin sa pungsod bangod sa thunderstorms. Mga kapuso nang ibabaw sa 18th UP Combrodsok Gandingan Awards ang pila ka personalidad kag programa sa GMA Network Incorporated. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Nagkabaton sang pagkilala ang pila ka personalidad ka programa sa GMA Network sa 18th UP Combrodsok Gandingan Awards nga may tema nga agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Ang 24 oras weekend anchor nga si PR Canghel ginkilala bilang gandingan ng kababaihan. Best news anchor si Vicky Morales para sa 24 oras. Most development-oriented feature story ang Peste sa Taniman report ni Sandra Aguinaldo nga kabahin sa 24 oras Climate Change Series. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Daugman si Kim Atienza sang gandingan ng agapat teknolohiya para sa Kuya Kim ano na. Nagabaton man ang Need to Know sang GMA Integrated News sa Most Development-Oriented Online Video Award. Most Development-Oriented AM Station ng Super Radio DZBB para sa Super Balita sa tanghali. Ginatagan man sa special citation ng GMA Integrated News para sa Most Development-Oriented Photograph or Photo Story. Special citation para sa Most Development-Oriented Online News ang nabaton sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Best TV program host naman si Susan Enriquez para sa unang hirit. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Most Development-Oriented Environment Program ang Amazing Earth. Gandingan ng kalikasan naman ang nabaton sa Born to be Wild host nga si Doc Ferd Siresio. Most Development-Oriented Children's Program ang AHA. Most Development-Oriented Drama Program ang Black Rider. Kag Most Development-Oriented Public Service Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Tess Ordales, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mapususunod na sa finals ng NCAA Season 99 Men's kag Women's Basketball Tournament. Ukod volleyball tournament ang Perpetual Altas. Kag Benilde Lady Blazers matapos lunsay gin sweep sa mainiyang elimination round sang torneo pinaagi sa pareho ng 9-0 win-loss record. Naangkon na sa 3-time Men's Division defending champion nga Perpetual Altas ang pwesto sa finals matapos ini nagpangibabaw batok sa EAC General sa scoring at 25-23, 25-23 kag 25-23. Ini na ang ikalima nga sunod-sunod nga sweeps ang Altas sumalin sang season 93 sang 2018. Samtang didiretso naman sa finals para magdepensa sa titulo sini ang Benilde Lady Blazers matapos na sweep man sini ang elimination round sa ginlutos ang LPU Lady Pirates sa scores nga 21-25, 25-21,
2025, 25-21, kag 15-7. Ini katatlo naman sa kasunod-sunod nga season nga sweep ng Lady Blazers ang elimination round. Ang tatlo pa ka team nga nakasunod sa playoffs ang igapaidalom naman sa step ladder nga format para sa kahigayunan nga makaengkwentro sa finals ang Altas kag Lady Blazers. Sa iban pa nga balita, mga jeep gikan sa luwas ng Iloilo City nga naga-deliver sa mga utanon ka mga produkto ginapasugtan sa gihapon nga makapadulong sa Iloilo Terminal Market apang sa limitado na nga oras. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ibalik na lang kuntani pareho sang una. Ining panawagan ni Manong Eduardo, driver sang haniway nga jeep. Pangod sa ginapatuman nga local public transport route plan sa syudad sang Iloilo, hindi na sila pwede makapasakay pa sa mga pasahero sa Iloilo Terminal Market. Sa baylo sarang lang sila makadeliver sa mga utanon kag iban pa nga mga produkto sa merkado, apang sa limitado lang nga oras. Di lang dugay pagkatapos naman kang area, balik mo dayon. Ngay may limitasyon ning cargo pass, may limitasyon dapat na 2 ka oras. Makabalik kay ginagamit mo sa iba ang cargo pass nila. Hinyo sini nga kuntani tugutan man silang makapasakay pa sa mga pasahero pabalik sa perimeter boundary terminal halin sa super. Kung pwede dadi makabalik kami di ka parking super dadi. Nga magkaamong pasahero nga highway bla. Limitado man ang ginahatag nga car pass nga pwede magamit sa mga PUJ halin sa probinsya nga nagasulod sa syudad sang Iloilo. Samtang nalulupang doon nga may mga jeep sa gihapon sa syudad nga nagabiyahe apisar nga wala na consolidate o kung makabig na nga makoloruma pagkatapos ang April 30 consolidation deadline. Delikado kung makabig suno sa otoridad ng pagsakay sa mga unconsolidated. Bangod sa tion nga may disgrasya nga matabo, wala sang salabto ng driver kag operator. Santo sa guidelines ng LTFRB kung magpa-register nga isa ka unit dala sini ang validity sang insurance apang bangod unconsolidated ang mga ini. Wala ini sang insurance. Sa piyak sinisuno kay Manang Wilma, risgo apang masakay ini sa gihapon. Kulbaan ka mo na kung magkuano Ay ginahingabot ko ng kundamo dala mo, tapos i-area to sa terminal. Ayawan kag travel. Okay na yalin sa bukid dikta. Tubtob na lang Mayo 15 ang plaso nga ginhatag sang syudad para sa liwat nga pagbiyahe sa mga unconsolidated units. Upood kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Wala nakapugong sa kinabulubanta 1.6 million ka fans ang temperatura nga naglapaw sa 30 degrees Celsius para magtipon sa Copacabana Beach sa Brazil. Agon magtambong sa free concert sang Queen of Pop nga si Madonna sa pagtakop sang iya Celebration World Tour. Antes ang concert, nag-spray sang tubig ang mga firefighter sa fans nga nagtipon malapit sa stage. May mga ilimnon man nga tubig nga ginpanagtag. Ang concert ang gingastuhan sang $3.9 million sang state kag city government sang Rio de Janeiro. Ang iba nang gingastuhan sa mga pribado nga sponsor. Nagdangat sa 265,818 katawo ang nagpasakop sa pinakadako nga Run for Charity sa bugos nga kalibutan. Ginatawag na Wings of Life World Run ang ika-11 sining edisyon sa mga tuig. Ang dungan nga ginpatigayon sa 169 ka mga pungsod. May moto nga Running for Those Who Can't. Inang ginpasakupan sa mga nagdalagan kag nagsakay sa wheelchair. Ang event ang may kalabaon nga 11.5 kilometers kung sa diin ginkilala nga tagdaog si Tomoya Watanabe sang Japan sa men's division kag si Dominika Stalmak naman sang Poland sa women's division. Kabusa madamo nga mga negrense ay nagpakigbahin sa tuigaan nga Angel's Walk para sa makabataan nga kabahin sa autism spectrum. Yaring balita nga itong gintutukan. Handa na si first job bilang service crew sa isa ka fast food chain. Ang 18 anyos sa si JB. Hindi matakos ang kalipay sang Iloy City nga mismo presidente man sa Autism Society Philippines sa Bacolod City nga ginahatagan na oportunidad ang makaangay ni JB nga Angel ukon kabataan nga kabahin sa autism spectrum disorder. Na-achieve na ang acceptance na we go beyond awareness and then for accommodation na siya. So, what will you do there? Sige, be? Mag-take mga orders. Then? Tapos, maluto mga patties, luto fries.
Ginbatigayon ang pinakadako nga Angels Walk for Autism sa Bacolod City, kung sa din masobra 1,000 nga kabataan, pamilya kag autism advocates ang nagpakigbahin. Ginadusos ang grupo nga mahatagan kahigayunan ang mga may developmental, speech, kag iban pa nga kabataan nga nagasuprer sa autism disorder sa komunidad. Mayor man nga ginaduso ang access sa medical kag professional treatment, bulong, therapy kag suporta sa kabaranggayan. Numbers, it is increasing. It is how you... It may be alarming, but it is steadily increasing. Okay. Because of what? Ano mga factors? So many factors. Until now, there is really no cause, okay? Suno sa mga eksperto, isa sa mga ginapatyan kausa ang overexposure sa paggamit ng gadgets. Kaangay isang cellphone. Gadgets without supervision that promotes inattention. Okay? If we do not stimulate the child, if we do not talk to the child, we do not stimulate their language skills. We do not provide them the opportunity to learn things and communicate with us. Hugot nga ginakampanya sang grupo ang paglibot sa mga barangay, early detection, kag ang pagpahangop sang rolyo sa komunidad sa pag-alalay sa mga angel agud mangin produktibo nga katapo sang sosyudad. Opo Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako sa Eden Prietos. Kapuso mag-isa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.